Ty Lue, ni Real Talk si Chris Paul, at buong NBA natakot sa posibleng gawin ni Giannis. Ang desisyon ng Clippers na pauwiin si Chris Paul ay nagdulot ng malawak na reaksyon sa buong liga, ngunit walang boses na mas mabigat sa loob ng organisasyon kaysa kay Ty Lue. Tinugunan ng head coach ang hakbang nitong araw at nilinaw niyang hindi niya pinaniniwalaang ito ang pinakamainam na kinalabasan. Ipinahiwatig ng kanyang mga pahayag na mas tungkol ito sa fit kaysa sa performance. Hindi ko gusto, hindi lang talaga ito umayon gaya ng inakala namin, sabi niya ayon kay Caleb Johnson. Hindi lang talaga maganda ang naging fit at naunawaan namin iyon. Ginawa nila ang desisyon at kailangan naming mag-move forward at tingnan kung ano ang magagawa namin. Tiniyak niya na ipagtanggol ang naging epekto ni Paul at nilinaw niyang hindi si Paul ang dahilan ng record ng team. Hayagan siyang nagsalita tungkol sa respeto niya kay Paul at sa pagkadismaya niya sa naging takbo ng mga pangyayari. Hindi ko iniisip na nakatulong ito sa team at hindi ko iniisip na kaya ganito ang record namin ay dahil sa kanya. Sa tingin ko, hindi lang talaga ito magandang fit para sa hinahanap niya. Gusto ko si Paul, malaki ang respeto ko sa kanya, naging kaibigan ko siya sa paglipas ng mga taon, at ayaw mong makita ang isang dakilang player na matatapos sa ganitong paraan. Hindi pa malinaw ang eksaktong mga pangyayari sa pag-alis niya, ngunit masama itong tingnan para sa lahat ng sangkot. Bilang 12-time All-Star, 11-time All-NBA player at future Hall of Famer, maituturing siyang pinakamahusay na player sa kasaysayan ng Clippers franchise at nararapat lang sana siyang magkaroon ng pagtatapos na angkop sa isang alamat. Ipinahiya at tila ipinatapon ng Clippers si Paul sa huling bahagi ng kanyang career nang i-release siya matapos lamang ang 21 games kahit na minsan niyang pinangunahan ang prangkisa. Masakit ito para kay Coach Ty Lue na mataas ang respeto kay CP3. Nang kumalat ang balitang hindi sila nag-uusap ng ilang linggo, lumabas ang tunay na problema sa loob ng team, toxic na relasyon, kakulangan sa pagkakaisa, at mga players na lumayo kay Paul nang subukan niyang hamunin at pagandahin ang kultura. Sa huli, ang tensyon at sama ng loob ang nagtulak sa kanilang paghihiwalay. Isa itong malungkot na pangyayari para sa kanya at sa Clippers na lalo pang nagpayanig sa isang season na puno na ng kaguluhan. Kahit sinasabi ni Lue na hindi niya gusto ang nangyari, malamang na may bahagi rin siya sa pag-alis ni Paul at panahon lamang ang makapagsasabi bago natin marinig ang buong kwento. Ngayon, kailangan magpatuloy ng Clippers nang wala ang isa sa pinakarespetadong veterano na nakita ng liga at sasama ang epekto ng desisyong ito sa kanila sa natitirang bahagi ng season. Ang presensya niya ay nagdala ng accountability at karanasan at hindi magiging madali ang pagpapalit nito para sa grupong naghahanap pa rin ng mga sagot. Habang humuhupa ang ingay, kailangan ng Clippers na humanap ng bagong direksyon habang si Paul naman ay tumitingin sa susunod na kabanata ng isang hindi pangkaraniwang career. Sa sumunod na balita naman, ang artikulong "People Around the NBA Fear the Worst for Giannis Antetokounmpo" ay orihinal na lumabas sa The Sporting News. Ngayong araw inanunsyo ni Shams Charania ang bagay na marami nang nakikita sa nakaraang linggo. Inulit niya ang katotohanang hindi na masaya si Giannis sa Milwaukee at gusto na niyang umalis. Kung matagal mo nang sinusubaybayan, hindi ito nakakagulat. Teknikal na humiling siya ng trade nitong nakaraang summer, ngunit may kondisyon magpapasensya siya hanggang sa lumala ang sitwasyon. Sa record na 9-13 ng Bucks at ika-11 seed sa East, masasabi nating malala na ito. Sa usap-usapang IT-trade siya, natural na ang dalawang pinakamalalaking pangalan na nauugnay dito ay ang Los Angeles Lakers at ang New York Knicks. Dagdag pa, paano mapagsasama ng Lakers si Luka Doncic kasama ang isang discontented na two-time MVP? Kasalukuyang naglalaro ang Bucks laban sa number 1 seed na Detroit Pistons at tila sila'y binabalatan ng husto pero mukhang lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa first quarter, bumagsak si Giannis sa pinakamasamang paraan. Pagkatapos niyang mag-baseline drive at magbigay ng assist para sa isang layup ni AJ Green, bigla na lang siyang napahiga sa sahig. Hindi lang basta siya bumagsak, hinawakan niya ang isa sa mga kinatatakutang bahagi na hinahawakan ng mga atleta pagkatapos ma-injure sa pinakailalim ng kanyang binti, sa bahagi sa pagitan ng guya at itaas ng Achilles tendon. Wala pang opisyal na pahayag ang Bucks sa ngayon at inilalarawan lamang ito bilang isang lower leg injury. Sana para sa kanya at para sa Milwaukee, napakaliit lang nitong pinsala. Kung hindi, magiging napakalaking dagok ito sa magkabilang panig, lalo na't nasa bingit sila ng isang potensyal na blockbuster trade. Sana ay magkaroon tayo ng mas maraming impormasyon bukas tungkol sa two-time MVP.
Gayunpaman, maaaring matrade si Antetokounmpo bago ang trade deadline sa February 5. Tinanggal niya ang lahat ng Bucks content sa kanyang social media na kadalasan ay senyales na papalapit na ang isang trade. Matagal nang gusto ng Golden State Warriors si Giannis. Ang problema, halos lahat ng NBA teams ay gusto rin siya. Walang batang superstar ang Warriors na gugustuhin ng Bucks kapalit niya. Si Jonathan Kuminga marahil ang pinaka nakakaingganyong trade chip ng Golden State, pero hindi siya kasing antas ng mga posibleng sentro ng trade tulad ni na Austin Reeves at LaMelo Ball. Wala ring sapat na malalaking kontrata ang Warriors para gawin ang trade na ito nang hindi isinasama sina Jimmy Butler o Draymond Green. Para punan ang kakulangan nila sa young star, kailangan ng Warriors na mag-offer ng maraming draft picks. Narito ang dalawang trade proposal na maaaring ipadala ng Warriors sa Milwaukee. Pareho ang sahod ni na Butler at Antetokounmpo ngayong season at si JK ay $100,000 lang ang diferensya kumpara kay Kuzma, kaya perpekto ang pagtutugma ng salary. Pipiliing panatilihin ng Bucks ang kanilang roster hanggang off-season at kunin si Butler para palakasin ang playoff push. Sa pag-trade kay Kuzma, matatanggal nila ang $20.3 million salary next season para sa mas malaking cap flexibility. Tatanggapin naman ng Warriors si Kuzma dahil kailangan nila ng wing. Makukuha rin ng Bucks si Kuminga at magkakaroon ng kalahating season para subukan siya bago magpasya sa team option. Kung mag-perform si JK, panatilihin siya. Kung hindi, madaragdagan ang cap space nila para sa free agency. Ang core ng usapan ay kung paano maaaring magbuo ang Warriors ng trade package para kay Giannis. Ang pinakamahalagang asset ay 3 unprotected first round picks, lalo na ang huli dahil posibleng tapos na o pababa na si Stephen Curry sa panahong iyon. Dahil mas bata si Giannis kaysa kay Butler, makatarungan na mas mataas ang trade cost. Para mag-match ng salary, malamang kailangan isama ng Warriors sina Draymond Green, Kuminga at Moses Moody kahit ayaw nilang isama si Moody na may team-friendly contract. Sa senaryo, maaring mag-exercise si Green ng player option at matrade ng Bucks para sa dagdag na asset. Si Bobby Portis naman ay ipapasa ng Bucks dahil hindi swak sa rebuild pero magiging useful bench scorer para sa Warriors. Kung ayaw ng Bucks kay Jimmy, kakailanganing maghanap ang Warriors ng third team na tatanggap sa kanya. Mahirap ito dahil sa laki ng kanyang kontrata at anumang team na interesado kay Butler ay maaaring mas piliing maghabol kay Giannis mismo. Kaya madaling matalo ang Warriors kung may ibang team na may mas maraming picks at young players. Isang tanging workable na 3-team scenario ay kung sasali ang Suns, kulang sa draft capital at kukuha kay Butler. Sa ganoong setup, makukuha ng Milwaukee ang kombinasyon ng Jalen Green, Grayson Allen, Mark Williams at Warriors picks. Butler mapupunta sa Suns at si Antetokounmpo sa Warriors, pero mangyayari lang ito kung walang ibang team na magbibigay ng mas magandang offer. Ano ang masasabi nyo sa trade proposal na ito mga kaibigan?